Question mo palit no, what the Bible says about LGBT. So kapatid, ang sabi sa Roma chapter 1 verse 26 to 27, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang manalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganoon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasaan ang kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng pinararapat sa kanila. At kapatid, ang sabi naman dito sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilin lang, sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarumbong. So kapatid no, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga taong, yung mga lalaki o babae na nakikipagrelasyon sa kapwa nila babae o lalaki, kapatid. Muli kapatid, wala namang sinabi kapatid na wala silang kaligtasan o hindi mapatawad ang kanilang mga kasalanan kapatid. Kapatid, ang sabi sa unang Timoteo chapter 2 verse 4, nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ng katotohanan. So kapatid, nais ng Diyos na malaman ng tao ang katotohanan at sila ay maligtas kapatid. Kaya nga kapatid, ang sabi sa ikalawang Korinto chapter 3 verse 16 to 18, ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ng takip sa kanilang isipan. Ngayon, ang binabanggit dito ng Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. So kapatid, kapag nasa iyo ng banal na Espiritu, siya ang tutulong sa iyo para ikaw ay unti-unti magbago. So, unti-unti mong maibitawan yung mga kasalanan mo kapatid, hanggang sa maging katulad mo ang ating Panginoong Hesukristo. So kapatid, ang sabi nga sa Roma chapter 8 verse 1 to 2, kaya ngayon hindi na hatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. So yung kapatid no, maliligtas ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu sa pakikipag-isa mo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga sa Roma chapter 10 verse 9, na kung ipinapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso mo na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So yun lang kapatid, God bless sa'yo.